exchange tungkol dyan sa mga kaganapan patungkol sa Dutertes and the Congress at yung decision ni Inday Sara na hindi na kunin or tanggapin yung kanyang confidential funds. Ayan. I-play natin mga boss. Oh, come on, man. Zoom, ang founder at because Asia Incorporated, si Ma'am Malu Tikia, isa pong political strategist. Ma'am, magandang umaga po. Makakasama po ninyo, Admar J. dito po sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Magandang umaga, Jade. Magandang umaga, Admar. Magandang umaga kay Pastor Kibuloy at sa bumubuo ng SMNI at regards sa inyong mga tagapakinig at nanonood. Yes, ma'am. At ngayon nga ay may desisyon na ang Vice Presidente. Pinag-uusapan nga itong desisyon ng hindi na hihingi ng confidential funds para sa 2024. Ano ho ba yung masasabi ninyo? Well, ako'y natutuwa sa nangyari dahil pinakita niya sa taong bayan, marunong siya makinig, pinakita niya sa mga politiko na kaya niyang tindigan ang isang issue na nagkakos ng division sa ating bansa. Doon rin sa statement niya, malamang yung sinabi niyang I took an oath for a peaceful and strong country. So, bumabalik lamang siya dun sa oath of office niya at maganda at binigay niya yung statement niya sa chairman ng Finance Committee, si Senator Angara sa OVP at nagulat ako dun sa DepEd. Kasi yung ako, pabor ako ng CIF para sa DepEd dahil katulad na ng nasabi ko sa stasyon ninyo na maraming issues na bumabalot sa isang educational institution. Pero nakakatuwa dahil sinabi niya yung kanyang CF sa, take note wala siyang minimension sa intelligence. Confidential fund. Yung confidential fund niya sa DepEd, pinalagay niya sa isang programa na tutulong para tumaas ang passing rate natin sa PISA. Maganda yon dahil programmatic, no? Sino bang politiko ang aayaw noon? So, parang tinanong niya sa buong mundo ng politiko, o sige, dito ko ilalagay. Wala naman nag-oppose doon, no? Nakita natin si Senator Coco Pimentel, tinanong niya ano ba yung programang yan, ano ba yan, makakatulong ba yan? Alam mo, napaka-importante na Ayun, so, bigyan natin ng additional. Yung napakaganda nitong pinupunto ni Malu Tikia tungkol kay Inday Sara. Yung, di ba, sinabihan siya, so, sure ka, hindi mo natatanggapin, hindi ba kailangan talaga? Sabi niya, ayoko na, kasi sabi niya, si Angara sumasagot on her behalf. Sabi niya, hindi ko natatanggapin kasi nga, dudulot lang yan ng divisive sa atin. So, nangako ako na bibigyan natin ng Pilipinas ng peaceful at united na pamumuno. So, hindi na. Pero, sana, nag-request siya na kung pwede, since nandun pa naman tayo sa usaping budget, baka pwede mag-allocate na lang po kayo dito sa mga ganito, dito, pwede ilagay natin dito, maglagay din po tayo dito kasi importante po yung mga na yan. So, doon mo malalaman talaga na kasi ang pinilalabas ng mga tanga-tangang mga tumutulig sa rito nakuryente, kaya bumawi. Ay hindi, kasi kung ako halimbawa, kurakot ako, pipilit ko yan. Kasi kung yan ang kabuhayan ko, magnakaw, ipipilit ko yan. O kasi, tingnan mo, ako kasi alam ko na kung hindi ko kukunin, yan ang sasabihin nila Pag hindi mo kinuha yung budget, hindi request mo, tapos biglang nag-back out ka, ang iisipin nila, yan ang sinasabi ko kung masisita, aatras di ba? Kung ako magnanakaw, alam ko naman nababatikusin pa rin ako whether tanggapin ko yan or hindi, pipilit ko yan. As in, ipipilit ko yan. Tingnan mo ang Department of Agriculture, kahit ginigisa na sila ni Tulfo at saka ni Cynthia Villar, pinipilit pa rin nila yung confidential funds nila. I'm not saying na kukurakutin nila yun pero kasi nga, whether tanggapin mo yan or hindi, palibasa hiningi mo na yan, panindigan mo na. Ganun Pero si Inday Sara, parang
Kaya mo na, ano rin yan, para sa akin, kaya ako naman gusto yan is para mas mapadali yung trabaho namin at saka mas marami kami matulungan. Na kung di talaga pwede, edi ganun talaga. Kaya nga tayo nagdi-deliberate eh. Maganda nga yun eh, na meron demokrasya at hindi tayo diktador na lahat na lang ng hingi namin, nakukuha namin eh. So at least, masasabi natin sa tao na yung administration namin ni Bongbong is, bagamat napakarami ng bilang namin na magkakampi, hindi kami kumbaga hindi namin kayo binubudol, no? Walang diktatoryang nagaganap. So, yung pera baka pwede lagyan natin dito. So, ibig sabihin, seryoso si Madam doon sa kanyang paghihingi ng intelligence funds or confidential funds siya. Seryoso siya na doon niya talaga dadalhin sa mga bagay-bagay na yun. Di ba? So, yung maganda tong pinupunto ni Malutikia, napakahusay talaga nitong analyst. Na tulong sa mga kumukuha ng exam. Alam mo, nung ako'y naging presidente ng universidad, galing sa COVID, nagbigay ako ng pondo para sa mga kumukuha ng board exam. So, nagkaroon ng special. Alam mo kasi ang problema. Ay, maraming salamat po, Madam Jean Corpus. Salute to Inday at sa hindi pag-accept. Kasi talagang yung iba, iniisip talaga nila na yung pag-a-accept po ng confidential funds. Para sa kanila is, sabi nga, meron ako isang napanood doon sa Dilawang channel na Inday Sara committed a fatal error. Ganun ang ginagamit nilang wordings. Fatal. Fatal, ibig sabihin nakakamatay. So parang, ito daw ginawa ni Inday Sara na to is ang kamatayan ng kanyang karir sa politika. Ganun ang pinalalabas nila. Fatal, gamitin mo ba naman yun? Pwede mo naman sabihin na she committed a huge mistake. Diba? Pero ang term na ginamit nila is yung si Inday Sara daw is committed a fatal error. Ganun yun, fatal. As in, fatal in a sense, pag ginamit mo yun, hindi ka na makaka-recover doon. That's it. You're done. Yun yung pinalalabas nila. At alam nyo, yung mga dilawan, at notorious sila sa paggamit ng mga ganyang salita. Tapos, ulit-ulitin nila yan. They will continue to repeat it over and over and over again. Sabi nga nila, doesn't have to be true. It just has to sound like it. Ibig sabihin, ang isang bagay, through repetition, pag lagi mong naririnig, nakakasanayan mo na. Tapos, feeling mo, totoo na siya. Dahil lagi mo nga siyang narinig. Ganon yung mga dilawan. So, narinig ko yung statement na she committed a fatal error. Parang sinasabi nila na yung si Inday Sara daw ay masyadong nakaangkla sa tatay niya na feeling daw niya lahat ng hingin niya dahil nga tatay niya si Duterte makukuha niya through Congress. Yun yung sinasabi nila. As in, parang, si Inday Sara, as in, sa Inquirer ko yung nakita. Sabi nila, she committed a fatal error by thinking na she always, because she's a Duterte, she can ask for this and this and this and this and easily she can get it or she will get it kasi nga tatay niya si Duterte. Sabi ko, sigurado kayo, Inquirer, si Inday Sara ayaw nga niya na ma-associate siya sa tatay niya eh. Natatandaan ba ninyo nung nagsalita yung tatay niya tungkol dyan, di ba? Yung unang nagsalita yung tatay niya tungkol sa confidential funds. Nag-usap sila sa puntod nung lola niya at sinabi niya kung saan niya gagamitin sana yung confidential funds. At ito si Tatay Digong, dinapigilan yung sarili niya, inilabas niya. Tapos doon nga siya nagbitaw ng mga may init, maanghang na salita against the Makabayan Bloc. Tapos, in-interview si Inday Sara at tinanong siya, ano masasabi mo doon sa sinabi ng tatay mo? Sabi niya, labas ako dyan, wala akong paki dyan. Siyang nagsasalita dyan, hindi ako. So, Inday Sara, ayaw niya talagang ma-associate kay PRRD. At if you remember, meron nga silang parang gap nga ni Bongo eh. Kasi nga, hindi si Inday Sara talaga is hindi part nung Duterte group na solid. Si Inday Sara ayaw niya. Kaya nga parang feeling ko isa sa reason why hindi tumakbo si Inday Sara na
na presidente is ayaw niya na maging Duterte 2.0 eh. Ayaw niya na mahahambing siya sa tatay niya eh. Or gusto niya mag-iwan ng sarili niyang legacy, sarili niyang footprint nang walang tulong ng tatay niya eh. Feeling ko ganun ang gusto mangyari ni Inday. Pero sa mga dilawan, ang dating sa kanila is spoiled si Inday, humihingi siya ng pera kahit hindi naman niya kailangan at feeling niya makukuha niya dahil malakas yung tatay niya. Yun yung pinaiikot nila. Ngayon sabi ko, saan nanggaling yun? Samantalang tayo nga eh. Aral na aral tayo kay Inday. Sabi nga natin, matigas ang ulo ni Inday. Diba? Sino sa inyo dito nagsabi na matigas ang ulo ni Inday? Tigas ng ulo talaga ni Inday. Hindi nakikinig sa tatay. Di ba? Lahat kayo halos yan ang sinasabi. O, magtakha ka. Bakit sinasabi ng mga dilawan na si Inday, ginagamit niya yung tatay niya para makukuha siya ng pera. Ang labo. Hahanapin ko yun sa mga susunod na live stream, pakinggan ninyo. Or, punta kayo sa Inquirer, tapos makikita niyo sa kanilang Facebook page na yun yung kanilang usapan. Mm-hmm. Sabi nga, but why wouldn't Sarah say the same thing as to what she'll do with the funds? But it's straight from the horse's mouth and no that's... Alam mo kasi nga, Josie Ima, si Inday Sara nga is not like PRD. Si PRD, when you ask him about something, he will not stop. And Inday Sara, ayaw niya na maging katulad ng tatay niya. Na maging, alam mo yun, salita. O, laging sinasagot lahat ng mga tinatanong sa kanya. O, ayun nga yung sinasabi natin na si Inday Sara wants to separate herself from his father. So, at saka kung halimbawa, may magtanong na media sa kanya, saan mo dadalhin yung ganito, ganyan? Dito ko dadalhin. O tapos, kasi ito ang problema, Josie Ima. Kapag sumagot si Inday sa interview ng mga media, iti-twist lang naman nila yun eh. Tapos lagi naman yung pangit na sasabihin niya yung highlight nila eh. Ikakat, icha-chop-chop lang din naman nila yung interview sa kanya eh. Di ba kaya nga yung doon sa speech niya na ang ayaw sa confidential funds ay kalaban ng pamahalaan. At yung mga basta yung na yon, yung context na yon na ang ayaw sa confidential funds ay kalaban ng pamahalaan. Yun ang haba-haba ng sinabi niya before that eh, tsaka after that eh. Pero yun lang yung kinuha ng media at yun lang inilabas. At parang kung titingnan mo, kung ikaw mapapanood mo tapos hindi ka pro Sara, ang dating is napaka-primadona naman ito. Hindi lang nakuha yung gusto eh. Hindi lang binigay yung confidential funds eh. Inakusahan na yung mga ayaw sa confidential funds na pro-terrorism, di ba? Yun. Ayaw na ni Inday Sara na sumagot kasi nga, kapag sumagot ka, mali ka. Kapag hindi ka sumagot, mali ka. O di ganun din, huwag ka nila sumagot, di ka pa napagod. Tama ba? Yun yung nakikita natin na reason why si Inday Sara hindi siya masyadong katulad ng tatay niya na maingay. Pero makikita mo si Inday Sara na tough. Alam mo na matibay talaga to. Mukhang hindi nila kayang basagin ng ito, yung spirit nitong aling ito. Problema, sa kolehiyo, we accept yung graduates ng basic education na kung minsan, ang nagiging problema really is comprehension. So, kailangan mong hasain. Kaya ako natuwa na pumunta doon. Pero alam mo, nakakatawa rin, JD, na doon sa debate sa plenaryo sa Senado, makikita mo may mga tanong tungkol doon sa eskwelahan, mga itatayong eskwelahan. Makikita naman natin na yan nga yung itinatawag na walang pork, pero naandun pa. So concerned sila. Kung i-give up mo yan, anong mangyayari dito sa mga programang ito? So, makikita mo rin na ang talakayan sa Senado, walang politika masyado. Mm-hmm. Talagang, saludo ako kay Senator Coco Pimentel kasi ang mga tanong niya, policy at implementation. Siguro ang naging politika lamang doon yung kay Senator Tulfo. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, diba, kahapon, na sa totoo lang, si Senator Coco Pimentel, hindi siya yung opposition na obstructionist. Opposition siya na kine-question niya yung mga bagay-bagay
nagbibigay siya ng suggestion kung pwedeng ganito o ganyan. Pero hindi niya talaga, kumbaga hindi siya magsisisigaw, hindi siya pupunta sa maghihikayat na mag-rally dahil lang ayaw niya yung mga nangyayari. Si Coco Pimentel, pinadala niya sa tamang forum, which is Senate. Doon niya kine-question lahat ng mga dapat niyang questionin. Yes, nagpapamedya siya minsan, pero issue-based lang. Wala nang mga condescending na mga statement. Ito yung sinasabi ni Malutikia na actually ganda nga ng mga tanong ni Coco Pimentel kasi policy-based talaga. Kaya bagamat napapansin natin na parang opposition siya, matalinong opposition siya. Hindi siya yung opposition na katulad ng Leni Robredo noon at saka ng Rizal Tiveros na parang borderline obstructionism na. At to a certain degree yung kay Senator Risa. Pero other than that, hindi ganun bastusan na nangyari sa House. Oo, at hindi na hiningi ni Vice President Sara Duterte yung confidence nga para sa 2024. Sinasabi din ni Senator Tolentino, mamalo na posible o maaari itong ibigay sa Patungkol naman dyan sa sinasabi mo na why not sa social media magpa-interview. Maraming ginagawa si Inday Sara. She's too busy para sayangin niya yung sarili niya at magsalita. Kasi you also have to understand, mga bossing, that she's just a Inday Sara is just a vice president. Hindi naman, kung titingnan mo talaga, hindi naman siya relevant. She's just in the position and she's part of the government, pero being the vice president, wala ka naman talagang say sa mga bagay-bagay. So, hindi nga siya katulad ni Leni Robredo na umpisa pa lang, imbis na sumuport siya sa government, hindi pa siya sumusuporta, kumakalaban na siya. So, Inday naman, feeling ko naman, kapag makikita niya na talagang pabagsak na, palagay ko papalag na yan. Kasi, ganito yan. Kailangan mo munang sumuporta bago ka bumatikos. Kasi kung umpisa pa lang, bumabatikos ka na, destabilizer ka na. Hindi ka na, kumbaga, hindi ka pa tumutulong para mapaganda yung mga bagay-bagay, o-oppose ka na, hindi naman maganda yun. And hindi yun yung branding Inday. At saka isa pa, tandem yan. Kailangan nyo maintindihan na si Inday Sara ay Vice President ni Bongbong at maganda naman ang relasyon nila. Hindi ko nga alam bakit to si Amy hindi maganda relasyon kay Bongbong. Si Inday na nga lang, maganda pa yung relasyon kay Bongbong. But anyway, yun lang yung masasabi natin dyan sa So, Boss Dada, do you think Inday Sara and the GMA are both aware now na nabudol sila? Oo naman. Tayo nga, nararamdaman natin sila pa. Alam nila yan. Ramdam nila yan. Kaya nga si Amy gumaganyan na eh. Kasi even Amy naramdaman yan eh. Even Amy naramdaman niya na although blood is thicker than water, naramdaman ni Amy Marcos na, teka, delicates. Yung kapatid ko, hindi ko ma-reach. Yung kapatid ko may filter. Yung lahat ng sinasabi ko hindi nakakarating sa kanya. Lahat ng nakapalibot sa kapatid ko, putya, mukhang mga talagang sobrang filtered talaga ng mga nakakarating na information. So, kaya si Amy gumagawa ng ibang avenue para mailabas niya yung kanyang disgust. Yung kanyang problema na hindi makarating din sa kapatid niya. So, feeling ko meron. Feeling ko alam nila yan. Alam nila na talagang at saka si Amy mismo, alam niya yung capacity ng kapatid niya. Alam niya yun. I'm pretty sure. Alam niya na yung kapatid niya is not as probably not even half of what PRRD has to offer or what PRRD did. Alam kong alam niya yun. And nangako naman siya na I will guide my brother from the start to finish. Ang problema nga, hindi niya na mag-guide ngayon. Hindi siya makapasok, hindi siya makasingit eh. Kasi ang daming mga nakahambalang eh. Ang daming mga sipsip. Yun ang problema. Kaya ngayon si Amy, naghahanap na ng ibang avenue para marinig siya. So, yun yung masasabi ko dyan. Alam nila yan. Alam ni Inday yan. Paano mo sasabihin hindi alam ni Inday? Tatay niya, salita na ng salita. So, likely alam ni Inday yan.
Sino pa? Si Gloria? Diyos ko naman. Mas lalo na yung si Gloria. Alam na alam ni Gloria yan. Kaya nga di pa, medyo matamlay na lahat. Siguro nakaramdam na rin si Romualdez na, si Gloria nakakalata na. Sibakin na natin to. Matakay mo, 2 beses na sinibak si Gloria Macapagal Arroyo. Diyos ko. Meron nga palang si Daryl Yap na na parang sinabi na minessage daw niya si Amy Marcos na, Amy, they're saying, a lot of my friends are saying blood is thicker than water. Kasi hindi ba, just recently, nagpakita ka ng allegiance mo or verbally, sinabi mo na you're gonna support the Dutertes even if mag-isa ka na lang na maiwan. Alam mo ba na a lot of my friends are telling me na ano lang yan, kalokohan yan, blood is thicker than water. Alam mo, ang sagot daw ni Amy Marcos, parang ang isang kaibigan is 1,000 times better than one true friend is 1,000 times better than a relative or 1,000 numbers of relatives, something like that. Parang sinasabi niya na hindi totoo hindi ko yung exactong term, pero basta ang sinasabi niya is hindi totoo yung blood is thicker than water. Yun yung sagot niya. So, pinaniniwala talaga niya tayo or pinaniniwala din niya yung sarili niya na mas pinipili niya yung Duterte over relatives at family niya. Napanood niyo ba 'yon? Napanood niyo ba yung kay napanood niyo yung kay doon sa pinost ni Sas. Na-pinost niyo yun na ang sagot ni Amy Marcos is parang one true friend is parang better than ng libo-libong relatives. So, parang sinasabi niya na she is choosing the Duterte than the family. So sabi ko, totoo ba? If you are indeed or if you really are saying na you are choosing Dutertes over your brother, di ilabas mo lahat ng baon ng kapatid mo. Ilabas mo lahat ng baon ni Romualdez. Pero hanggang lip service lang yan. All bark, no bite yan. Ganun lang yan. Sabi niya, there's a friend that sticks closer than a brother. May mga ganyan. So likely grateful si Sara and GMA. Regretful sila. I can't speak for them. Hindi, I think those questions are or should be directly thrown at them. Hindi ko masasagot yan because again, I can only assume. I cannot answer on their behalf, Josie Ima. So, yung likelihood na magka-team up sila ni Sara or other Marcos like Amy, again, I'm not really looking at it right now because malayo pa yung politika. So, ayoko pang magkomento tungkol sa sino yung magandang itandem kay ganito, kay ganyan because gusto nga natin magtrabaho sila Huwag silang mamulitika as early as now So, yan yung para sa akin. Play ulit natin tong kay Maluti Diaz.